Okay, gusto ko kayong batiin siyempre ng isang maligayang Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat at ganun din, Happy New Year na rin. Total, isang linggo lang ang pagitan yan. Kaya nawa ang aking dalangin ay maging masaya ang pagdiriwang ninyo ng Pasko. Sana nga hindi lang masaya, no? Maging kakaiba ang pagdiriwang niyo ng Pasko. Na talagang nahandon si Jesus sa pagdiriwang ninyo. Ngayon ay December 17. So, 1 week tomorrow, December 18 tomorrow, 1 week tomorrow ay Pasko na. Isang linggo na lang ay Pasko na. At siyempre si Jesus ang ating sineselebrate. Siya ang ating ipinagdiriwang, yung kanyang kaarawan, yung kanyang pagkakatawang tao. 2,000 taon na ang nakaraan, ang Diyos ay nagkatawang tao at yun nga ay sa persona ni Jesus Christ. Gusto kong basahin natin ang Matthew chapter 2 verses 1 to 10. Matthew chapter 2 verses 1 to 10 at babasahin ko sa New Living Translation. Matthew chapter 2 verses 1 to 10. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose." O sa ibang translation ang sabi, "We saw his star in the east, and we have come to worship him." King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?" "In Bethlehem in Judea," they said, "for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah. For a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people Israel." Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them, "Go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too." After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. Amang Diyos, sa araw na ito, nawa ikaw ang siyang paparangalan at malulhati sa aming kalagitnaan. Nawa ang pagdiriwang namin ng Kapaskuhan ay hindi masentro kung saan-saan, kundi tanging sa Panginoong Hesus lamang. Nawa madama namin at maging tunay sa aming buhay ang mga pagpapala ng Pasko. Panginoon, aming dalangin na maranasan namin ang layunin mo kung bakit si Jesus ay isinugo mo dito sa lupa. Higit lalo sa lahat, ang pagpapakita mo ng iyong pag-ibig sa amin na maipakita din namin ito sa iba bilang mga tagasunod ni Jesus. Sa aming pagtalakay ngayong umaga, nawa ay maging totoo sa amin ang aming maririnig na kami ay gabayan ni Jesus tungo sa higit pang pagkakilala sa iyo, Panginoon Diyos. At ganoon din kami ay maging instrumento mo sa paggabay sa ibang tao. We ask for your blessing right now. In Jesus' name, Amen. Kapag tumingala kayo sa kalangitan
sa gabi at maaliwalas ang himpapawid, makikita ninyo ang ilang mga bituin. Pag hindi cloudy, no? Makikita nyo ang ilang mga bituin. Hindi ito yung bituin o mga stars sa pelikula o sa telebisyon tulad nila megastar, superstar, all-star four season. Hindi yun ang tinutukoy kong bituin o stars. Ang bituin, mga bituin na tinutukoy ko ay yung mga kumukuti-kutitap sa kalangitan. At nasabi ko na makikita ninyo ang ilang mga bituin dahil kadalasan kapag kayo ay nasa syudad, nasa lungsod, hindi ninyo makikita ang napakaraming bituin sa langit. Gawa ng tinatalo ng liwanag ng lungsod ang himpapawid. Noong 1983 or 1984, noong panahon na siguro 19 years old ako, 1983, 19 years old ako. Ako 1984 man yun ay 20 years old ako. Yun ay isang pagkakataon na ako ay aabay sa kasal ng pinsan ng nanay ko. So, nasa Nueva Ecija ako sa San Leonardo. At nung gabi, bago yung araw ng kasal, ay lumabas kami para magkwentuhan. At namangha ako sa nakita ko sa kalangitan. Napakaraming bituin na hindi ko pa nakita sa talang buhay ko. Nagpupunta kami sa beach, nakakita kami ng maraming bituin. Pero yung araw na yun ay talagang napakaraming bituin sa kalangitan na halos walang mapaglagyan ng langit. Ang kalangitan. At parang napakababa lang nila. Kaya namangha ako sa ganda ng nakita ko sa taas. Ito yung isa sa mga bagay marahil na sinasabi ng mga awit na the heavens declare the glory of God. Ang mga kalangitan, the heavens declare the glory of God. Ipinapahayag o inahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa napakaganda palang tingnan ang napakaraming bituin. Totoo na napakagandang pagmasdan kapag ang bituin ay ganun kadami. Sa gitna ng gabing napakadilim, pag tumingala ka sa kalangitan, makikita mo na halos walang paglagyan ang kalangitan dahil sa dami ng bituin na makikita ninyo. At marahil ang iba sa inyo ay nakakita na rin ng ganong klase ng dami ng bituin sa kalangitan. Pero hindi lahat ng kumukuti-kutitap sa kalangitan kung gabi ay bituin. No? Minsan, makikita niyo pag tumingala kayo, may kumukuti-kutitap pero hindi bituin yun. Yun ay eroplano. Nakakalain nyo na isang bituin na gumagalaw. Minsan naman, akala natin ang dalawang bituin sa tabi ng buwan, yung sa kanan at sa kaliwa ng buwan, ay mga maliliwanag na bituin, pero hindi sila bituin. Ang dalawang bagay na maliwanag na yon, yung isa sa kaliwa ng buwan at yung isa ay nasa kanan ng buwan, yun ay planeta, ay mga planeta. Yung nasa kaliwa ay Venus at yung nasa kanan ay ang Jupiter. Hindi sila star o bituin. Kaya hindi lahat ng kumukuti-kutitap sa kalangitan ay bituin. Pero ano ang nakita ng mga pantas nung gabing yun? Nung sinabi nila na nakita namin sa silanganan ang bituin, ang kanyang bituin. Ano ang nakita ng mga pantas o ng mga magi na kilala rin bilang mga astrologer? Ano yung nakita nila mula sa silanganan? Ito ba ay bituin o planeta? Alam niyo, ang usaping ito ay matagal nang pinag-aaralan at pinag-iisipan ng mga dalubhasa, hindi lamang sa
grupo ng mga relihiyon o relihiyosong tao, hindi lamang sa grupo ng hindi lamang sa religious group ibig kong sabihin, kundi maging sa grupo din ng mga dalubhasang siyentipiko. Pinag-iisipan nila, pinag-aaralan nila kung ano yung nakita ng mga pantas nung panahon na yon. At maraming teorya ang ipinapalagay ng iba't ibang eksperto ukol sa bagay na nakita ng mga pantas mula sa silanganan. Pero hindi sila nagkakasundo kung alin ang tama. Merong nagsasabi na ang nakita ng mga pantas ay isang supernova. Ang supernova ay isang napakalakas at napakaliwanag na pagsabog ng isang bituin kapag ito ay nasa huling yugto na ng kanyang buhay. Ibig sabihin, kapag namamatay na ang isang star, ang isang bituin, yun ay sumasabog at yung supernova ay isang napakalakas at napakaliwanag na pagsabog. Ayon sa mga astronomer, wala naman silang nakita na mga debris o labi sa kalawakan ng isang bituin na sumabog nung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay ipanganak. So, ibig sabihin, yung labi ng bituin na kung meron ng supernova na nangyari nung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak, tila baga imposible kasi wala namang labi sa kalawakan ng isang bituin na sumabog nga ng panahon na yon. At ang kaisa-isang supernova na nakita o naging visible sa daigdig ay nangyari noong 185 AD, no? Ibig sabihin 180 taon na ang nakalipas mula nung ipanganak ng Panginoon bago pa nagkaroon ng isang supernova na naging visible sa Earth. Kaya hindi imposible yun. Sinasabi ng mga iba, ang nakita ng mga pantas ay ang Halley's Comet. Kasi nung 11 BC, ang Halley's Comet ay naging visible sa Earth. So, 11 BC, pinanganak ang Panginoon ng 3 BC, siguro hindi nagkakalayo. Kaya sinasabi ng iba na pwedeng ang nakita ng mga pantas ay ang Halley's Comet ng panahon na yun. Ang problema doon, hindi pwedeng gabayan ng Halley's Comet ang mga pantas sa kanilang paglalakbay at pagkatapos ay tumigil sa isang lokasyon, sa Bethlehem. No? Kaya sabi ng ibang eksperto, malabo na Halley's Comet ang nakita ng mga pantas. Meron din nagsasabi na ang nakita ng mga pantas ay isang conjunction between astronomical objects. Ibig sabihin, yung mga bagay sa kalawakan tulad ng bituin, buwan, araw, mga planeta, pag sila ay nagsama-sama o nag-align sa punto de vista natin dito sa lupa, no? Pag nag-align sila at mula dito sa lupa, tiningnan natin, yun ay napakaliwanag kasi isang diretso lang sila o magkakasunod sila. Yun ang conjunction na tinatawag. So may mga nagsasabi na marahil ang nakita ng mga pantas ay isang conjunction between heavenly objects. Actually, sa aklat na Star of Bethlehem na sinulat ni Michael Molnar, sinabi niya na ang teorya ng conjunction ang siyang tama. Kasi, nasabi niya yan dahil merong talagang naganap na conjunction noong mga panahon na isilang ang Panginoong Jesucristo. Halimbawa, noong April 17, 6 BC, no? Merong conjunction na naganap sa pagitan ng Jupiter, Saturn, ang buwan at ang araw. So nangyari yon.
Ayon sa mga scientista, ito yung nangyari doon sa constellation of Aries. So nagkaroon ng alignment yung apat na yon. Jupiter, planetang Jupiter, Saturn, ang buwan at ang araw. May nangyari ding conjunction noong June 17, 2 BC. Sa pagitan ng Jupiter, Venus at yung star na ang pangalan ay Regulus, na nag-align sila at ito ay nakita rin sa daigdig. Sabi ng mga scientifico, ito ay nangyari noong June 17, 2 BC, doon naman sa constellation ng Leo. Pero dapat nating malaman na ang mga pantas na ito ay taga-Babylonia. At sila ay kilala bilang mga astrologer. Hindi astronomer, kundi astrologer. Sila yung mga bumabasa ng mga bituin. So, dahil sila'y pantas, wise men, at sila'y astrologer, alam nila yung kanilang tinitingnan, kung yun ay star o hindi. So, kung yun ay mga bagay lamang sa kalangitan, alam nila yung lagay ng mga bituin. Kaya hindi pa rin tiyak kung bagamat yun nga ang pag-aangkin ni Michael Molnar na ang teorya na ang nakita ng mga pantas nung isilang ang Panginoong Jesucristo ay isang conjunction. Pero may mga scientifico din na hindi kumbinsido sa teoryang ito. So, sa madaling sabi, sa panahon natin, walang nakakatiyak kung ano ang nakita ng mga pantas. Kahit na yun ay conjunction. Bakit ito tumigil? Bakit sila ginabayan? Inakay sila, pinangunahan sila sa Bethlehem, at pagkatapos ay tumigil kung saan naroon si Jesus. Kaya, yung mga teorya ang sinasabi, ay hindi ka panipaniwala, no? Dahil ang bituin na nakita ng mga pantas ay ibang klase. Sa madaling sabi, mahiwaga or mysterious. Kaya nga ang pamagat ng ating talakayin ngayong araw na ito ay The Star of Bethlehem, a guiding star. The Star of Bethlehem, a guiding star. Isang bituin na misteryosong gumabay sa mga pantas. So, kahit na sabihin natin na may mga theory ang ganon, ang isang maliwanag dito nung panahon na yon ay ginabayan ng bituin na ito ang mga pantas patungo sa Bethlehem, at ito ay tumigil kung saan naroon ang batang si Jesus. Kaya sa aking palagay, ito ay isang misteryosong tala, isang misteryosong star o bituin na gumabay sa kanila. A mysterious guiding star. Pero ano pa man, ito man ay comet, ito man ay conjunction, o ito man ay isang supernova, ano pa man, ang pinakamahalaga ay ang mga pantas mayroong isang sinundan. Mayroong isang maliwanag na bagay sa kalangitan na sinundan para matunto nila, para marating nila ang Panginoong Jesucristo na hindi nila mararating kung wala yung liwanag sa langit na yon. Dahil yun ang gumabay sa kanila. At dahil mayroong gumabay sa kanila at tumigil sa kinaroroonan ni Baby Jesus, nagawa nila na makalapit sa Panginoon, nag-alay sila ng kanilang mga kaloob, at sila ay sumamba sa Kanya.
Yun ay dahil mayroong guiding star. Mayroong gumabay sa kanila na tala. Kung wala ang guiding star na yun, hindi nila matutuntun kung nasaan ang bagong silang na hari. Kung wala ang guiding star na yun, hindi nila mararanasan ang isang dakilang karanasan na makita nila ang Diyos na nagkatawang tao na naroon na isang bata. Isang sanggol. O kahit sabihin natin na 2 years old na si Jesus nang dumating sila doon sa bahay na yun. Ngayon pa man, nakita nila ang Diyos na nagkatawang tao bilang isang bata sa ganung kalagayan. At dahil pero sila ay ginabayan ng bituin na yon, because of that guiding star, kanilang nakita ang lumalang sa kanila at marahil doon sa bituin na kanilang nakita, nanahan doon sa kanilang harapan at dahil doon, siya ay kanilang sinamba. Imagine yung mga bituin na pinag-aaralan nila. Kasi mga astrologer nga sila. Yung mga bituin sa langit na lagi nilang tinitingnan. Yung lumalang doon, yung lumalang sa mga bituin na yan, ay nahandiyan sa kanilang harapan. So dahil doon sa guiding star na yun, nagkaroon sila ng ganong karanasan. Noong 1940, nag-release ng isang awit ang dalawang Amerikanong sina Lee Harlin at Ned Washington para sa isang American Disney animated musical fantasy film na Pinocchio. At ang awit nito ay naging hit, naging tanyag. At kalaunan ay naging signature theme song ng Walt Disney Company. Maririnig ninyo ang tono ng awit na ito saan man merong Walt Disney movies o kaya ay presentation. Maging nung nasa Paris kami sa Disneyland bago yung programa, ito ang paulit-ulit na pinatutugtog. At ang awit na ito ay alam nyo rin, hindi lingid sa inyong kaalaman. Ang awit na ito ay ang When You Wish Upon a Star. Na ang sabi dun sa awit, when you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Anong ibig sabihin ng awit na ito? Ayon sa americansongwriter.com, ang awit na yan ay tungkol sa lahat ng pag-asa. Tungkol sa lahat ng pag-asa. Nang ibig sabihin, mayroong pag-asa ang bawat isa. Ito tungkol sa pag-asa. Everyone has hope. Everyone is entitled to hope. Bawat isa sa atin. Hindi nililimitahan ang sinuman patungkol sa pag-asa. Lahat ay meron ng pag-asa. Yan ang ibig sabihin ng awit. It's about hope. At hindi malayo ang diwa na yan sa karanasan ng mga pantas. Paano nila matatagpuan ang kinaroroonan ng batang si Jesus sa gitna ng napakadilim na disyerto at kapaligiran? Noon ay wala pang mga highway, wala pang mga street lights. Talagang madilim ang, pag naglakbay ka sa gabi ay madilim ang lahat. Kaya maraming bituin na kaya silang makikita. Sa gitna ng kadiliman na kanilang tinatahak, paano nilang matutuntun? Paano nilang mararating ang Diyos na nagkatawang tao kung wala ang guiding star na yun?
Paano nila malalaman yung landas na kanilang tatahakin kung wala ang guiding star na yun? Sa madaling sabi, kung sila ay nasa gitna ng kadiliman at wala yung guiding star, hopeless sila. They will be hopeless. They will be hopeless. Pero ang tala ngayon ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Pag-asa na marating ang kinaroroonan ni Baby Jesus dahil ito ang gumabay sa kanila. Alam niyo, sa paglalakbay natin sa madilim na landas ng buhay, kailangan natin ang gabay. Ang paggamit ko ng katagang madilim na landas ay hindi lamang tumutukoy sa makasalanang landas ng buhay, kundi tumutukoy rin ito sa mga desisyon na ating ginagawa o desisyon na kailangan nating gawin, kailangan nating pagpasyahan, na wala tayong kamalay-malay tungkol sa mga bagay na yun. Mga bagay na kailangan nating pagpasyahan, pero wala naman tayong kaalaman o wala tayong karanasan tungkol sa mga bagay na yun. Lalo-lalo na kung kayo ay kabataan, marami kayong hindi alam sa bagay na ito. Maging kami, mga matatanda, hanggang sa ngayon, marami pa rin kaming hindi alam. Hanggang sa tayo ay pumanaw na sa mundong ito, marami tayong hindi alam. Of course, ang iba sa atin ay merong nalalaman na mas marami kaysa sa atin sapagkat meron na silang karanasan. Pero sa paglalakbay natin sa buhay, marami tayong hindi pa alam at kailangan natin ng gabay. Mayroong mga kaganapan sa ating buhay na hindi natin alam kung paano harapin. Mayroong mga hamon sa buhay na madalas ay hindi natin alam kung paano o kung ano ang gagawin. At mayroon ding mga tanong sa buhay na kung sa ating sarili lamang ay hindi natin kayang masagot. Dahil dyan kailangan natin ang isang guiding star para gumabay sa atin. Para magturo sa atin kung ano ang marapat natin gawin sa mga kaganapan sa ating buhay na tila baga bago para sa atin. Na hindi natin alam kung anong gagawin. Dahil ito ay bago, kailangan natin ng isang guiding star para magturo sa atin kung ano ang marapat natin gawin. Para magbigay sa atin ng lakas ng loob at pag-asa upang harapin ang mga hamon sa buhay. At ganun din, kailangan natin ng guiding star para magbigay sa atin ng karunungan para sagutin ang mga ilang katanungan o maraming katanungan sa ating buhay. Kailangan natin ng guiding star sa buhay natin. Minsan kapag tayo may sakit, hindi natin alam kung anong dapat gawin natin. Tumatakbo tayo sa sino man dahil baka alam nila ang lunas o meron silang alam na pwedeng panlunas. Noong 2022, Mother's Day, 2 days after na pumanaw si nanay ko, nag-post si Edwin sa Facebook niya ng ganito: "You will always be my North Star, my guiding light. Happy Mother's Day. Thank you, Nay." Nung nabasa ko yan, noong 2022 Mother's Day, nung pinost na Edwin niya, naiyak ako. Dahil hanggang even every time na mababasa ko to, minsan talagang nagiging mabigat para sa akin. Minsan nagiging emotional ako dahil totoo yan. Hindi lang si Edwin ang nakaranas na meron siyang guiding star, meron siyang guiding light sa pamamagitan ng nanay namin, maging ako. At marahil lahat kaming magkakapatid. Siya yung guiding star sa buhay namin.
Marami kaming hindi alam sa buhay. At default na sa akin yun, na minsan pag mayroong mga issue tungkol sa mga anak ko noon, pag may sakit, ang takbuhan si nanay. Mga question sa buhay, takbuhan si nanay. She was our guiding star. At marahil kayo din ganun sa mga magulang ninyo at sa mga anak ninyo. Kayo ang kanilang guiding star at ang mga magulang nyo ay inyong guiding star. Lahat tayo ay kailangan ang guiding star. Kailangan natin ng isang gagabay sa atin. Sa parte namin, sa parte ko, parte ni Edwin at naming magkakapatid, we have lost a bright guiding star. Hindi ko matatawaran ng pagbibigay ng gabay ni nanay sa amin. She's truly a guiding star for us. Pero mission accomplished na siya, kaya nag-supernova na. Lalong nang nagningning. Pero we all need a guiding star. At huwag ninyong pangahasan na maglakbay sa madilim na landas ng buhay na to na walang gumagabay sa inyo. Hindi lamang sa pang-araw na buhay, kundi lalo-lalo na sa buhay spiritual. Maging yung mga tao na tila baga know-it-all, na yung tila ba parang alam niya ang lahat, kailangan pa rin nila ng guiding star. Kailangan pa rin nila ng gabay sa kanilang paglalakbay. Napakahalaga sa buhay ng sino man. Napakahalaga ng isang guiding star. At ngayong Kapaskuhan, pwede ba kayong maging isang guiding star ng isang tao na sa palagay ninyo ay nangangailangan ng inyong gabay? Hindi kinakailangan maging dramatic ang inyong pagbibigay ng gabay. Hindi kinakailangan maging big time ang pagbibigay ninyo ng guidance. Ang simpleng paggabay sa isang tao, pagbibigay ng payo, ay pagiging isang maningning na tala na gagabay sa taong iyon. Sa katunayan, nang magbigay ka lang ng babasahin sa isang tao, ay merong maaaring gawin ng Diyos na gabayan ng taong yun. At mayroong mga nangyayaring ganyan sa kasaysayan. Dahil lang inabot niya yung isang babasahin, ang taong yun ay nakakilala sa Panginoon at eventually yung taong yun ay naging isang ginamit ng Diyos sa makapangyarihang kaparaanan. Marami ng pangyayari na ganyan. Kung mayroon ding nangangailangan sa tabi-tabi dyan na nangangailangan ng tuwirang gabay at liwanag sa pamamagitan natin, maging available tayo sa kanila, maging isang nagniningning na tala tayo sa kanila. Maaari nating hingin sa Panginoon yun, Lord, lead me to the person na gusto mong gabayan ko o tanglawan ko ng iyong pag-asa. Dahil kung serious ka sa panalangin na yun, Jesus will guide you to that person. And speaking about Jesus guiding you, sa katunayan, si Jesus ang pinakahigit sa lahat na guiding star sa buhay ng tao. Hindi siya tinawag na megastar, superstar, star for all season. Sa halip, siya ang bright and morning star. Sabi ni Jesus kay Apostle John sa Revelation 22 verse 16, I, Jesus,
have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Siya yung bright morning star. Siya ang gagabay sa atin. Ang bright morning star ay isang metaphor sa isang napakaningning at napakaliwanag na lubhang napakaganda. Isang napakaningning at liwanag na lubhang napakaganda. Na kung ang liwanag na ito ang magiging tanglaw sa ating buhay, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo maliligaw ng landas at hindi rin tayo mawawalan ng pag-asa. Pag may liwanag, may pag-asa, hindi ba? Sa isang pagkakataon, sinabi rin ni Jesus ang ganito, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hanggat mayroon tayong liwanag na nakikita, mayroong pag-asa. At ipinakalob ni Jesus ang liwanag na yan. Because siya ang bright and morning star. Siya ang greatest guiding star of all. Sa madilim na landas na ating tinatahak sa buhay na ito, walang ibang liwanag na talagang maghahatid sa atin, magtutungo sa atin, at patuloy na magbibigay ng pag-asa sa atin para marating ang lugar o ang kalagayan na pinakamaganda para sa atin, na alam ng Diyos, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang magagabay sa atin doon. Siya yung guiding star na hindi papalya. Na kapag sinundan natin ang kanyang liwanag, tiyak yun, mararating natin yung kalagayan na nais ng Diyos para sa atin. Huwag lamang tayong tumingin sa mga parol para mamangha, no? Huwag lamang tayong tumingin sa mga kumukuti-kutitat na Christmas light para maaliw sa mga ganda nito. Sa halip tumingin tayo sa mga simbolong ito ng Kapaskuhan ng mas malalim pa. Ang mga parol na nakikita natin at ang mga Christmas light na nakikita natin ay simbolo ng guiding star, ng mga pantas. Kaya tayo, saan ba natin na kuha yung idea ng parol at mga Christmas light? Dahil doon sa guiding star ng pantas, noong si Jesus ay isilang. Kaya huwag lang tayo maaliw sa mga parol, sa mga Christmas light na ito, kundi tumingin tayo ng mas malalim pa, na ang mga yan ay sagisag ng pinakadakilang guiding star sa lahat ng panahon. Hindi yung star for all season, kundi yung pinakadakilang guiding star sa lahat ng panahon. At yan ay walang iba kundi ang bright and morning star na si Jesus Christ. Siya ang maningning na liwanag sa ating landas. Siya ang buhay at dakilang pag-asa ng ating buhay. Ang bituin ang gumabay sa mga pantas patungo sa Kanya. Pero kalaunan si Jesus ang siyang gabay at landas natin sa paglalakbay natin dito sa ibabaw ng lupa. At kung susundan natin ang kanyang liwanag, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo maliligaw. Hindi tayo malalagay sa kadiliman sapagkat siya ang tunay na bright and morning star na gagabay sa atin. Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito, kinikilala namin ang diwa ng Kapaskuhan
na ikaw ay nagkatawang tao para kami ay gabayan sa buhay namin na lugmok sa kadiliman, kung papaano ang mga pantas ay nalagay sa gitna ng madilim na disyerto. Pero sila ay ginabayan mo sa pamamagitan ng isang misteryosong tala. Sa buhay namin dito sa ibabaw ng lupa, kami ay naglalakbay din sa madilim na landasin. Kailangan namin ng isang napakaliwanag na gabay na magtuturo sa amin ng tamang landas tungo sa tunay na diwa ng buhay at liwanag na magdudulot sa amin ng buhay na pag-asa. Amang Diyos, ngayong Kapaskuhan, nawa ay maranasan namin ang liwanag na yan. Hindi lamang sa labas ng aming isipan, kundi higit lalo sa lahat, sa aming kaloob-looban, Panginoon, magliwanag ka, aming Diyos. Upang sa ganon ang pag-asa na dulot ng iyong liwanag ay manatili sa amin at higit pa nitong bigyan ng lakas ng loob ang bawat isa sa amin na tila baga natatalo na ng maraming suliranin at pagsubok sa buhay. Huwag mo silang hayaan na malugmok sa kadiliman. Sa halip, ilagay mo sa kanilang puso't isipan na mayroong Pasko. Araw na kung saan ang nagniningning na morning star na walang iba kundi si Jesus ay nariyan upang gumabay sa amin at magbigay sa amin ng comfort at ganoon din ng hope. Salamat, Panginoon, dahil totoo ka. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming gabay. Amen.